Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Romel, 76 anyos at lumaki sa siyudad ng Maynila. Ang mga katulad kong Manilenyo ay hindi talaga naniniwala sa mga aswang, engkanto o kahit anong uri ng kababalaghang pinaniniwalaan ng mga nasa liblib na probinsya. Pero isang karanasan po ang nangyari sa akin na nagpabago sa aking paniniwala. Naganap ito sa bayan ng Nueva Vizcaya, taong 1976. 20 anyos ako po noon nang magyaya ang aking kaibigan na magbakasyon sa lugar nila. Birthday kasi ng kanyang lola noon. Sakto dahil long weekend naman at sabik rin akong makapasyal sa mga mabundok na lugar ay agad naman akong pumayag. Matagal ko na rin gustong masilayan ang ilang bundok na nag-uugnay sa Sierra Madre. Ayon sa kaibigan ko, malapit lamang sa kanila ang bundok na kaparte ng malawak na bulubunduking ito, kaya naman talagang sabik ako na makapunta sa lugar nila. Pagdating namin sa bahay nila ay talagang para akong binugbog sa biyahe. Rough road ang daan noon papasok sa mismong bayan nila. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa privacy ng kanilang bayan at pati mga naninirahan doon. Nakakahilo ang paikot-ikot na daan na kung tawagin nila'y bituka ng manok. Idagdag mo pa na natagtag ako sa biyahe, kaya naman pagkarating namin sa kanila ay agad kong hinanap ang kwartong maaaring tulugan ko. Hapong-hapo ako, kaya kahit katanghali ang tapat ay hindi na ako nahiya at agad akong nakatulog. Nagtataka nga ako kay Ramil dahil ni hindi niya ininda ang biyahe. Siguro ay dahil sanay na siya. Paggising ko ay gabi na at nagkakasiyahan sila sa labas. Kinantsawan pa nga ako ng kaibigan ko dahil napakahina ko raw sa biyahe. Tapos may gana pa daw akong mag-aya na umakyat sa bundok. Baka hindi ko raw kayanin kaya para hindi mapahiya ay pinilit kong pasiglahin ang aking kilos. Siniguro ko rin sa kanila na kakayanin kong umakyat kinabukasan. Mabait naman ang pakikitungo sa akin ng mga kamag-anak ng kaibigan ko na tawagin na lamang nating Ramil. Asikasong-asikaso nila ang bisita kaya naman labis akong natutuwa. Tanging ang kaibigan lamang ng pinsan ni Ramil ang tila mainit ang dugo sa akin. Ilang beses ko nang nakita na pailalim kung tumitig ito sa akin. Kung hindi lang ako nahihiya sa pamilya ni Ramil ay baka kanina ko pa sinita ang lalaking ito. Noong mga panahong ito, Kuya Bari, medyo may pagkamaangas din ako, lalo na kapag nakainom na ako. Binulungan ko si Ramil at pasimpleng tinuro ang lalaking kaibigan ng pinsan niya. Pare, ano bang problema ng lalaking yan? Kanina pa kong pailalim kung tumitig eh. Bulong ko sa kaibigan ko. Nagkakasiyahan ang magpipinsan na minsan na lang magkita kaya magkakaharap kaming nag-iinuman kasama ang mga tito nila. Yan ba? Ganyan talaga yan kapag may dayo dito. Huwag mo na lang pansinin. Tugon naman sa akin ni Ramil. Dahil sa sinabi niya ay iniwasan ko na lang ang mapatingin sa gawin ng lalaki para hindi ako mainis. Pero habang lumalalim ang gabi ay napapasarap din ang aming inuman. Nagiging malakas ang tama ng alak sa akin at kapag ganoon ay nawawala ako sa tamang wisyo. Mas nagiging maingay ako at hindi makapag-isip ng tama. Lalo na nang dumako ang usapan ng mga ito tungkol sa mga aswang. Nagkwento pa ang mga ito tungkol sa kanilang mga karanasan at pakikipaglaban. Pakiramdam ko noon ay niyayabangan lang nila ako. Lasing man ako noon pero naalala ko pa rin ang mga kaganapan.
Natawa ako sa mga kwento nila kaya naman lahat ay napatingin sa akin. Ano bang mga aswang ang pinagsasabi nyo? Hindi totoong mga aswang, no? Giit ko. Lasing na rin sila noon kaya medyo nag-iba ang timpla ng paligid dahil sa lantaran kong pagkontra sa paniniwala nila. Alam mo pare, totoo ang aswang ah. Kung hindi ka pa nakakita, pues manahimik ka na lang. Giit naman ng lalaking kanina pa mainit ang dugo sa akin. Ha? Bakit? Ipapalapa mo ba ako? Kung totoo ang aswang, sige. Hinahamon kong magpakita siya ngayon sa akin. Sigaw ko at mabilis na tumayo. Muntik pang matumba ang mesang nasa harap namin dahil sa bigla kong pagtayo. Napatayo na rin ang iba sa inasta ko habang si Ramil ay mabilis na umalalay sa akin habang humingi ng pasensya sa mga kaharap namin sa inuman. Pagpahingin mo na ang kaibigan mo Ramil, mukhang lasing na. Mariing sambit ng tito ni Ramil. Agad naman akong tumutol. Dahil nga sa aking kalasingan ay hindi ko na kontrolado ang utak ko. Nagiging makulit ako at maangas. Dinuro ko na ang lalaking kaibigan ng pinsan ni Ramil. Hoy, ikaw! Napapansin kong kanina ka pa masama tumingin sa akin ah. Singhal ko sa lalaki. Hindi kumibo ang lalaki dahil pinakakalma din ito ng kaibigan nito. Ngunit ang mga mata niya ay matalim na nakatitig sa akin. Pare, tama na yan. Lasing ka na. Wika ni Ramil bago ako hinila papasok sa loob ng bahay. Hindi naman ako tumanggi dahil nahihilo na rin ako ng mga oras na iyon dahil nga sa aking kalasingan. Pagkapasok namin sa loob ay wala na akong maalala pa. Paggising ko kinabukasan ay naalala ko ang mga nagawa ko kaya labis ang aking hiya. Paglabas ko ay nagkakape ang mga magulang at lola ni Ramil kaya agad akong humingi ng pasensya sa kanila dahil sa inasal ko nung isang gabi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Aakyat din sana kami sa bundok ng araw na iyon pero sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko po maintindihan Kuya Bari kung anong pakiramdam, kung anong nangyari sa katawan ko. Ang sabi naman ng lola ni Ramil ay baka nabati lang ako. Pinahaplos nila ang tiyan ko sa lolo at lola. Nilawayan pa nga ito para maalis daw ang pagkakabati sa akin. Hindi nagbago ang pakiramdam ko kaya minabuti kong matulog muna. Iniisip kong baka hangover lang o kaya ay dahil sa biyahe nga namin. Nang magising ako ay mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Kumukulo ang tiyan ko at naglalaway na para bang may gusto akong kainin. Lumabas ako sa sobrang panghihina at nasusuka. Dumuwal ako, ngunit wala naman akong nailabas mula sa sikmura ko. Labis din ang nadarama kong pagkahilo hanggang sa wala na akong maalala. Nagising na lamang akong muli dahil sa matinding uhaw at gutom. Lumabas ako ng kwarto ni Ramil at naghalungkat ng makakain sa kusina. Sobra ang pagkalam ng sikmura ko kaya desperado akong maghanap ng makakain at maiinom. Maya-maya'y naramdaman kong may humawak sa braso ko at nang lingunin ko ito ay nakita ko ang ina ni Ramil. Sa hindi ko malamang dahilan ay gusto ko siyang sunggaban. Napakabango ng halimuyak ng kanyang laman at mas lalo akong naglalaway.
Nakita ko ang takot sa mata niya at nagsisigaw. Iyon na ang huling naalala ko, Kuya Bari. Ang sumunod na pangyayari ay kwento na lamang ni Ramil sa akin. Ayon sa kanya ay sinubukan ko raw na kagatin ang nanay niya. Naging bayolente daw ako. Mabuti na lamang dahil nakatawag agad ng tulong ang nanay niya. Pinagtulungan akong patigilin ng mga tiyuhin at pinsan niya. Mas lumalaraw ang paglalaway ko ng panahong iyon at tanging naiisip nila ay nayanggaw ako. Tinali daw nila ang kamay at paa ko bago dinala sa isang albularyo. Inorasyonan daw ako doon. Dinasalan at hinawakan ang tiyan ko. Wala akong natatandaan sa mga ginawa nila sa akin. Ang sabi ni Ramil ay nakatulog ako at nang magising ay pinainom ako ng isang itim na likido. Natatandaan ko yun. Madulas ang likido at hindi maipaliwanag ang lasa. Nagsuka ako ng napakalapot na laway. Sumuka ako ng sumuka hanggang may lumabas na isang itim na bilog at mabalahibo. Para itong binilog na buhok. Noong mailabas ko iyon ay medyo guminhawa ang pakiramdam ko. Pinayuhan ako ng albularyo na umuwi na sa lalong madaling panahon. Nakursunadahan daw akong yanggawin ng isang aswang at baka maulit pa iyon kung mananatili ako doon ng matagal. Noong makauwi kami sa bahay nila Ramil ay nangihina pa rin ako pero mas mabuti na ang pakiramdam ko. Doon ko nalaman na ang lalaking kaibigan pala ng pinsan ni Ramil ay pinaghihinala ang aswang. Ang sabi pa nila ay baka nayabangan daw sa akin ang lalaki kaya ako niyanggaw nito. Dahil sa nangyaring iyon, nagbago na ang pananaw ko sa paniniwala ng mga tao roon. Naniwala na akong may aswang dahil muntik na akong maging isa sa kanila. Mabuti na lang dahil naagapan agad at magaling ang albularyong pinagdalhan sa akin. Muli akong humingi ng pasensya sa lahat ng kamag-anak ni Ramil kasabay ng pagpapaalam na uuwi na. Sumabay na rin sa pagbiyahe ko pabalik sa Maynila si Ramil. Ngunit bago kami ihatid ng tito niya sa sakayan ay nagbilin pa sa akin ang lolo niya. Iho, kapag dumayo ka sa ibang lugar ay matuto kang makisama. Lalo na kapag nakikipag-inuman ka sa bundok. Hindi mo alam ang likaw ng bituka ng mga tao. Ang aswang ay nagbabalat kayo ring na parang isang tao. Huwag mong kakalimutan yan ha. Tandaan mo, hindi lahat ng kaharap mo ay totoong tao. Maaaring katabi mo lang o kaya'y kausap mo sa palengke. Makikita mo ang iba sa simbahan na parang santo kung magdasal. Huwag kang magtitiwala sa mga taong nakangiti sa iyo, lalo na sa mga taong matalim kung makatingin. Kahit moderno na ang panahon ay nagkalat pa rin sila sa lansangan. Maniwala ka, maski nga sa Maynila ay mayroon din. Magaling silang magtago ng kanilang tunay na kaanyuan. Kaya iyo, palagi kang mag-iingat sa bawat galaw, kilos at salita mo sa araw-araw. O siya, sige, mag-ingat kayo ha sa inyong biyahe pa uwi. Mahabang salay-sayin ng lolo ni Ramil. Nahihiyang tumango ako at muling humingi ng dispensa. Nagpasalamat din ako na sa kabila ng inasal ko noong lasing ako ay nagawa pa rin nila akong tulungan. Simula po noon, Kuya Bari,
ay hindi na ako nagpapakalasing sa inuman. Drink moderately, ika nga. Isang pangyayaring nagpabago sa aking paniniwala ang hindi ko po malilimutan, kaya ko po isinulat ito upang maibahagi niyo po ito, Kuya Bari, sa inyong channel. Kuya Bari, noong kaharap ko ang aswang na iyon, ay parang ordinaryo lang. Siguro po dala lang ng aking galit at inis sa kanya, hindi ko namalayan na isang kakaibang nilalang pala siya. Ang hindi ko po mawari kung papaano niya ako nayanggaw. Hindi ko maalala kung papaano. Papaano pumasok ang mabalahibong bagay sa sikmura ko. Nakapagtataka lang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento nang muntik na akong mayanggaw dahil lang sa inasal ko sa isang inuman sa bundok. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. God bless and more blessing po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Romel. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyo itong aking kwento tungkol sa nangyari sa pagitan ng aming pamilya at ng aking tiyahin na kapatid lang din naman ng aking ina. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Josh. Ang aking ina ay si Josefa at ang aking tiyahin naman ay si Mildred. Bata pa lamang ako, batid ko nang may hidwaan ng aking ina at si Tia Mildred. Hindi ko naman alam kung ano ang dahilan, gayong silang dalawa lang naman ang magkapatid na sana ay nagtutulungan. Kinalakihan kong hindi talaga nagpapansinan ang dalawa. Subalit kahit na ganoon po, malapit naman ako sa aking Tia Mildred at maging sa pinsan ko na anak naman nito. Iyon nga lang, kapag nakikita ako ni nanay na nakikipag-usap sa mga ito, ay pinagsasabihan niya ako. Ngayon naman, ano po bang dahilan kung bakit hindi kayo nagpapansinan ni Tia Mildred? Mabait naman po siya. Tanong ko sa aking ina nang mapag-usapan namin si Tia. Naku anak, huwag kang magpapalinlang sa babaeng iyon. Hindi mo lubos na kakilala iyon kahit patiyahin mo siya. Tugon naman sa akin ni nanay. Hindi ko po maintindihan, Kuya Bari, kung saan humuhugot ng galit ang aking ina para sa kanyang kapatid. Nay, hindi ba dapat kayo ang nagtutulungan dahil kayong dalawa lang ang magkapatid? Tanong ko pa sa kanya. Napailing naman ang aking ina dahil sa narinig niya mula sa akin. Oo, tama. Kaso hindi mo kilala yung Tia Mildred mo. Kung hindi niya sana pinakailaman ang kapatid mo, sana buhay pa iyon hanggang ngayon. Napatingin si nanay sa akin matapos niyang sabihin iyon. Hindi niya siguro napigilan ang kanyang sarili kaya nasabi niya iyon. Hindi ko naman siya maintindihan kaya sinubukan ko siyang tanungin ngunit hindi niya ito tinugunan. Ay, maintindihan mo rin ako sa susunod, anak. Sa ngayon, ang masasabi ko lang sa iyo, huwag mo masyadong pagkatiwalaan yung tiyahin mo. Tugon ni nanay. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa nagbinata na ako at hindi na ako muling nakapagtanong pa sa aking ina tungkol sa hidwaan nila ng aking tiyahin. Alam ko rin namang hindi siya sasagot kaya hindi ko na siya kinulit pa. Kinakausap naman ako ng aking tiyahin kung kaya't ayos na rin iyon para sa akin. Dahil sa pagiging mapuso ko noon, maaga akong nakabuntis. Dahil doon, pinanindigan ko ang aking nagawa lalo na at mahal ko naman ang nobya kong si Jill. Sa kadahilan ng buntis si Jill, ipinakilala ko siya sa aking ina at napagpasyahan naming sa bahay na rin siya tumira para kahit papaano ay maalagaan ko siya.
Hindi naman nagalit noon ang aking ina nang ipakilala at sabihin namin ni Jill sa kanya na magkakaroon na siya ng apo. Natuwa pa nga ito at sabik pa nga raw siya. Subalit ramdam kong tila nababahala ang aking ina. Kung kaya't napatanong ako sa aking ina kung ano ang problema. Napatingin ang aking ina sa amin ni Jill. Nagtaka ako kung bakit nakatingin si nanay sa tiyan ni Jill at panay ang paglunok nito. Nay, may problema po ba? Muling tanong ko sa kanya. Dahil doon, natuon na ang tingin niya sa akin. Anak, sigurado bang dito kayo titira ng nobya mo? Alam mo kasi baka maging delikado yung magiging anak mo eh. Tanong ng aking ina sa akin. Nagtaka naman ako dahil sa naging tanong nito, Kuya Bari. Opo, Nay, sigurado po ako. Napag-usapan naman namin iyon. May problema po ba? Tugon ko sa aking ina. Napailing ito at nagpalingalinga sa aming paligid. Walang ano-ano. Lumapit ito sa akin at saka bumulong. Anak, kung gusto mo talagang dito yung ninobya mo. Huwag mong ilalapit sa tiya Mildred mo. Iyon ang sabi ni nanay na nagbigay sa akin ng kuryosidad. Kaya muli ko siyang tinanong. Nay, ano po ba talaga ang problema ninyo ni Tia Mildred? Inis na tanong ko dahil simula pagkabata hanggang sa panahong iyon, pakiramdam ko ay sinisiraan lang nito ang kanyang kapatid. Napatingin ng seryoso ang aking ina sa akin ngunit hindi ito umimik. Walang ano-ano. Narinig kong tinawag ako ni Jill kaya iniwan ko ang aking ina at lumapit sa aking nobya. Josh, hinahanap ka ng tiyahin mo. Bungad kaagad ni Jill sa akin. Kaya lumabas ako sa aming bahay upang kausapin si Tia na noon ay naghihintay pala sa labas. Josh, yan na ba yung nobya mo? Buntis ba siya? Tila nananabik na tanong ni Tia Mildred sa akin. Napangiti naman ako dahil naisip kong nananabik din siyang magkaroon ng pamangkin sa akin. Napatango lang ako bilang tugon sa kanyang naging tanong. Ilang sandali ring napatingin noon sa aking nobya si Tia Mildred. Kita kasi sa pinto si Jill na abala noon sa pagbabasa ng libro sa aming sala. Magsasalita pa sana si Tia Mildred nang marinig kong magwika ang aking ina. Mildred, huwag kang magkakamali . Kapag inulit mo pa ang gagawin mo, hindi ako magdadalawang isip na. Hindi na naituloy ni nanay ang kanyang sasabihin dahil pinagsabihan ko siya. Pinauwi ko na rin si Tia Mildred at sinunod naman ako nito. Subalit bago siya tuluyang umalis noon, ay muli pa siyang napatingin kay Jill. Nang mga sandaling iyon, naging matalim ang titig nito sa aking nobya at sa tiyan nito. Kaya nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam Kuya Bari pero nakita ko si Tia Mildred kanina na parang napadila sa kanyang bibig. Kaya kinabahan ako na hindi ko maintindihan. Napailing na lang ako at inisip ko na lang sa aking sarili na namalikmata lang ako sa aking nakita kanina. Noong tignan ko ang aking ina ay nakatingin din ito kay Jill at sa tiyan nito. Napalunok pa ito kaya tinanong ko siya kung ayos lang ba siya at tinanguan lang naman ako nito saka nagpaalam na magluluto daw siya. Tanging pagtango lang din ang naitugon ko sa kanya at saka pinuntahan ng aking nobya. Sa bawat araw na lumilipas noon ay madalas akong kinakausap ni Tia Mildred tungkol sa aking asawa. Malimit rin siyang nauobserbahan ng aking ina na tumitingin sa tiyan ni Jill habang napapalunok at napapadila. Noong una, hindi ko pinansin iyon. Hanggang sa isang gabi, nasa silid na kaming dalawa ni Jill. Tulog na si Jill, kaya ipipikit ko na rin sana ang aking mga mata
nang may mapansin ako sa aming bintana. Ano yun? Sino naman kaya yung tatayo dyan na ganitong oras ng gabi? Tanong ko sa aking sarili. Dahil doon, napagpasyahan kong tumayo upang tignan iyon. Habang papalapit ako, ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kaba. Bumigat din noon ang bawat pagyabag ko. Noong nasa tapat na ako ng bintana ay dahan-dahan kong hinawi ang aming kurtina. Tiningnan ko kung sino ang nakatayo roon at nagulat ako nang makita ko roon si Tia Mildred. Nakatingin ito sa aming bintana kaya dali-dali akong napatago. Pinagmasdan ko siya ng maigi hanggang sa unti-unti akong may napansin sa kanya. Ano nangyayari? Bakit naglalaway siya at tila nagsisimulang magbaga ang kanyang mga mata? Tanong ko sa aking sarili. Minatyagan ko ang mga susunod na mangyayari at nagulantang ako, Kuya Bari, nang biglang tinubuan ng matutulis na pangil ang aking tiyahin at maging ang mga kuko nito ay naging mahaba na. Ilang sandali pa, bigla na lang itong nawala, dahilan para kumalabog sa aming bubungan. Pinuntahan ko kaagad ang aking nobya upang gisingin. Nagtaka naman ito kung bakit ko iyon ginawa, kaya sinabi kong inaaswang kami. Walang ano-ano naman noon ay galit na pumasok sa aming silid ang aking ina. Sinasabi ko na nga bang hindi nadala yung Mildred na yan. Bantayan mo yung asawa mo, Josh. Ako nang bahala sa kanya. Wika ng aking ina at dali-dali itong lumabas. Ilang sandali pa, kumalabog muli ang aming bubungan. Hindi ko naman alam ang nangyayari kaya sumilip ako sa aming bintana. Sakto namang pagkasilip ko roon, nakita kong bumaba si Tia Mildred mula sa aming bubungan. Walang ano-ano, nagulantang ako nang sumunod sa kanya ang aking ina. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita na tulad ng aking tiyahing ganoon din si nanay. Aswang silang dalawa. Gulat na sigaw ko sa aking sarili saka pinanood ang kanilang pag-aaway. Inatake ng aking ina si Tia, ngunit nakailag ito sa kanya. Gumanti naman si Tia, ngunit nakailag din ang aking ina. Tinawag ako ni Jill dahil nakaramdam daw siya ng pananakit ng kanyang tiyan, kaya lumapit ako sa kanya. Niyakap ko siya at sinabing magiging ayos din ang lahat, ngunit hindi ko muna sinabi ang sitwasyon. Noong nasa ganoong sitwasyon kami ni Jill nang makarinig kami ng malakas na paghiyaw. Boses iyon ng aking tiyahin kaya naisip kong baka nilupig na siya ng aking ina. Dali-dali akong tumungo sa bintana upang sumilip doon at nakita ko silang dalawa. Nakaluhod si Tia Mildred na animoy nang hihina habang hawak-hawak siya ng aking ina sa kanyang liig. Malapit sila sa akin ng mga sandaling iyon, kaya napansin ako ng aking ina. Ilang taon na akong nagtimpi sa iyo, Mildred. Dahil sa ginawa mo sa anak ko, ngayon ay may pagkakataon na akong patayin ka, ngunit hindi ko gagawin dahil kapatid kita. Gusto ko lang na mamuhay ng normal, kaya umalis ka na rito sa lugar na ito kasama ang iyong anak at huwag na kayong bumalik pa. Dahil kung hindi, papatayin na talaga kita sa susunod kapag may gawin ka pang masama. Seryosong wika ng aking ina at saka binitiwan si Tia. Hinayaan niya itong makaalis at nung wala na ito ay pumasok siya sa aming bahay. Pagkapasok niya, Kuya Bari, hindi ko po alam ang aking gagawin. Hindi ko maisip kung anong dapat kong maramdaman dahil sa aking mga natuklasan.
Nagsalita ito at ipinaliwanag niya sa akin ang lahat at isa lang ang naintindihan ko sa sinabi niya. Aswang daw silang dalawa ni Tia. Hindi ko naman daw dapat ipag-alala iyon dahil hindi ako tulad nila at hindi iyon hahayaan na mangyari ni Nanay. Kahit hindi ko po maintindihan ay napatango na lang ako sa kanya. Kaya ganoon na lang pala ang galit niya kay Tia Mildred dahil ito pala ang pumatay sa aking kapatid. Noong ko lang din napagtanto ang lahat ng mga sinabi ni Nanay sa akin simula bata pa lang ako. Dahil sa nangyaring iyon, Kuya Bari, umalis nga si Tia sa lugar namin at kaming dalawa naman ni Jill ay nanatili sa bahay. Kampante naman akong hindi sasaktan ni Nanay si Jill dahil ayon sa kanya, kontrolado niya ang kanyang sarili at matagal na niyang tinalikuran ang pagkain ng tao. Hindi ko rin aakalaing dahil lamang sa pagbubuntis ng aking nobya, maibubunyag na aswang pala ang kamag-anak ko. May ilang araw din at linggo na nailang ako sa aking ina dahil sa aking natuklasan. Ngunit sinanay ko na pati na rin ang asawa ko ang sitwasyon. Natatakot man si Jill ay ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Nanay ko pa rin iyon at wala siyang dapat ikatakot. Kalaunan ay natanggap din niya ang sitwasyon at hindi nagtagal ay isinilang niya ang isang malusog na batang babae at pinangalanan namin itong Alena. Naging normal naman ang aming pamumuhay at hindi na muling ginambala pa ng aking tiyahin magmula noon. Ngunit sa kasamaang palad, pagkalipas ng 2 taon bago kami lumipat dito sa Cebu, Kuya Bari, yumao ang aking nanay dahil nagkasakit ito at dahil na rin sa kanyang katandaan. Sa kasalukuyan ay naninirahan pa rin kami dito at 2 na po ang aming anak. Naging kakaiba man ang pagkatao ng aking ina maging si Tia Mildred ay hindi ko po iyon kinakahiya, Kuya Bari. Ipinagmamalaki ko pa rin siya dahil kahit hindi man niya ginusto ang kanyang naging kapalaran, itinaguyod niya ako upang maging isang mabuting tao sa mundong ito. Isang katotohanan na sa inyong channel ko lang po ibinunyag na mayroon po akong ina at kamag-anak na isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari, at sana po'y nagustuhan niyo po ang aking salaysayin. Lubos na gumagalang, Josh. Gusto kong mapasimangot nang sabihin ni Jane na siya na muna ang magmamaneho. Palagi na lang talaga siyang ganyan kapag nasa galaan kami. Hindi na nagtanda. Kailan lang nang mahuli kami dahil sa kawalan niya ng lisensya. Ako nga pala si Arlene, 20 anyos, isang estudyante ng Santo Tomas at magtatapos na sa kursong education. Kailan lang po nang mangyari ang nakakatakot na karanasan namin sa mga aswang. Ni hindi ko nga inaasahang mapapasubo kami sa mga kauri nila. Mababagsik pala sila. Mababagsik ang lahi nila at masyadong mapanlinlang. Magpapasko na noon nang mapagpasyahan naming mamasyal ng aking kaibigan sa campsite na pinagbabakasyonan namin ng aking mga kaibigan tuwing summer. Naghahanap kasi kami ng perfect place para sa isang Christmas party namin ng aking mga kaibigan, kaya naisipan naming bumiyahe, lalo na't mahaba pa naman ang bakasyon. May malaking bahay sa campsite kung saan pwede kaming magstay. Wala namang problema ang aming mga magulang kasi naman nakapagpaalam na kami in advance.
Isang linggo lang kaming mananatili sa campsite kaya kailangan naming magplano kaagad ng aming party na gaganapin sa ika-23 ng Disyembre. Ayon sa request ng kaibigan kong si Maricar, si Aling Rona na siyang katiwala ng malaking bahay na lang ang gagawin naming kusinera. Kami ang mamimili at magdidikta kung anong klaseng putahe ba ang ihahain. Para naman less hassle na din sa iba ang kumilos lalo na at may mga tao naman talaga sa campsite na pwede naming pakisuyuan. Habang nasa biyahe, nagsa-sound trip pa kami. Maayos naman so far ang pagmamaneho ni Jane. 8:00 na ng gabi nang makarating kami sa campsite. Nagtaka ako kasi ang sabi ni Maricar may sasalubong sa amin, ngunit wala naman. Ipinark lang ng maayos ni Jane ang kotse at nagsibabaan na kami. Ako, si Ingrid, si Jane, si Maricar, si Pam at si Mari. Kaming 6 na magkakaibigan ay hindi na nagkakahiwa-hiwalay kahit noon pa man. Kaya eto po Kuya Bari, kahit hanggang sa party ay magkakasama pa din kami. Nag-request si Maricar na bukas na lang daw namin hanapin sina Aling Rona dahil pareho kaming pagod na at gustong-gusto ng matulog. Umakyat kami sa taas ng malaking bahay para maghanap ng kwarto na pwede naming tulugan. Maganda ang ikatlong kwartong napili ko. Malinis at mukhang inihanda na kaninang umaga. May sariling banyo at terasa. Bahay ito ni na Maricar dahil ang tatay niya ay isang sundalo. Sa lugar na ito madalas mag-training ang mga bagong recruits kaya asahan na ang maraming kakahuyan, may sapa at hindi patag na kalsada. Nagpaalam ako kina Maricar na magbabanyo lang saglit bago kami maglatag ng higaan sa sahig. Hindi naman kami kakasya lahat sa kama kaya nagkasundo kami sa sahig na lang maglalagay ng banig. Wala kasing gustong humiwalay sa isa't isa dahil syempre ang lugar na ito ay banyaga pa din sa amin. Kahit matagal na itong ginagamit ng pamilya ni na Maricar, ay hindi pa rin namin talaga kabisado ang bawat sulok ng lugar na ito. Pumasok ako sa banyo at marahang isinara ang pinto. Gusto kong purihin ang lugar na iyon. Malinis at hindi nakakatakot gamitin. Mabango. Hinayaan kong tugunan ng aking sarili ang tawag ng kalikasan hanggang sa matigilan ako. Nalingunan ko kasi sa labas ng bintana ang liwanag ng bilog na buwan. Ngunit sa banyo ay sobrang dilim. Hindi na kasi ako nag-abala pang magsindi ng ilaw dahil sira daw ang bumbilya at kailangan pang palitan ng bago. Matapos akong umihi ay kaagad akong tumayo. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maramdaman ko habang pilit na namamagnet ang mga mata ko sa bintana. Para kasing may kakaiba. Mas lumapit pa ako at pumatong sa inodoro. Ikinurap ko ang mga mata ko at lumapit sa bintana. Nagulat ako nang makitang tila pares ng mga mata ang kagaya ko ay nakatitig din sa akin. Mapupula at nanlilisik ito. Nagsimula na sa pagkabog ang dibdib ko. Malapit na akong madaig ng takot ngunit nagulat ako nang makitang kumurap ang mga mata at para bang paniki na lumipad papalayo. Napasigaw ako sabay ng pagkahulog ko sa sahig ng banyo. Ano yun? Tarantang dinaluhan ako ng aking mga kaibigan kaya hindi ako magkanda-ugaga sa pagsusumbong sa kanila na may nakita akong nakakatakot na nilalang sa labas at nakasilip sa bintana. Sigurado akong
mga mata iyon ng tao dahil ganoon ang hitsura ng mga mata ng isang adik. Sobrang takot na takot ako at hindi makausap ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Kaya buong akala nila wala ng party na matutuloy. Kinaumagahan, nariyan na si Aling Rona. Hindi ko alam kung bakit habang ipinakikilala siya ni Maricar sa amin ay nakakaloka ang tawa niya. Para bang may nakita siyang nakakatawang tagpo na kay hirap kalimutan. Hindi na lang namin siya pinansin at nagpatawag na lang ng manghihilot na nakatira naman sa kabilang sitio. Malapit lang naman ang kabahayan sa amin, kaso lang hindi sila kaagad nakakapasok sa aming lugar dahil nga napapalibutan ito ng pader at private area ang aming kinaroroonan. Mabuti na lang na isama ni na Jane at Marie si Aling Asunsyon ang manghihilot. Tinanong niya ako kung bakit raw ba ako nahulog sa inidoro. Ipinaliwanag ko tuloy kung ano ba ang nangyari talaga, kaya nagulat siya sa sinabi ko. Kaming dalawa lang sa kwarto noon, kaya ibinulong niya sa akin na huwag akong papakampante at ang mga masasamang nilalang ay nasa paligid lamang. Naguluhan ako sa sinabi niya, Kuya Bari, na kaya nagtanong ako ulit. Ang sabi naman ni Aling Asunsyon, huwag daw kaming magtitiwala sa kahit kanino. May napapabalita kasi sa lugar na ito, isang pamilyang nahawahan ng pagkaaswang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Baka mamaya sila ang nananakot sa amin. Hilaw ang ngiting sinabi ko sa manghihilot na hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Siguro kung makakakita ako ng kagaya nila, malamang doon pa lang ako maniniwala. Anya, ang nakita ko daw kagabi ay isang halimbawa ng aswang. Isang gabunan. Sila ang mga uri ng aswang na kayang magpalit-anyo mula tao hanggang paniki. Pinakaiingatan silang makasagupa dahil hindi nila binubuhay ang kanilang mga biktima. Sinusugod nila ang mga ito na parang agila. Tinutuka gamit ang tulis na kanilang dila bago nila dagitin pataas at dalhin sa ilang na lugar para doon lantakan. Gustong-gusto raw nila ang sariwang puso ng tao, kaya naman karamihan sa nagiging biktima nila ay iyong kilala na nilang talaga. Kabisado na kasi ng mga gabunan kung natutuwa, nalulungkot o natatakot ang mga ito. Kinabahan tuloy ako sa sinabi sa akin ni Aling Asunsyon. Sabi niya, para lubusan akong maniwala, kailangan ko raw tanggapin ang ibibigay niyang langis. Kapag kumulo ang laman nun, ibig sabihin malapit lang sila sa amin. Natulala ako at hindi nakapagsalita. Binilinan niya ako na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga kaibigan ko. Itinago ko tuloy ang langis at pinasaya ko na lang ang aura ko. Kaagad kong inanunsyo sa lahat na ayos na ako at pwede nang mamalengke. Gusto akong pagtawanan ni Marie dahil nasabi ko na sa kanya na bibili kami ng maraming bawang. Anya, para namang natatakot ako sa mga aswang kaya kailangan kong magtago ng ganoon. Namalengke kami at tinupad ko nga ang sinabi kong mamamalengke ng maraming bawang. Pagkauwi nga namin, gulat na gulat sina Maricar,
na habang kausap si Aling Rona. Nakapanghihina raw ang amoy ko. Noon ko napagtantong basa ang aking bulsa. Nagpaalam akong tatakbo ng saglit sa banyo at sinilip ang langis na nasa aking pantalon. Kumukulo iyon kahit hindi naman mainit. Ganoon na lang ang takot ng aking naramdaman. Alam kong sasabihin nilang duwag ako pero nagpaalam ako kaagad ng araw na iyon. Sa bahay ni Aling Asunsyon ako nagpunta at isinalaysay ang lahat ng napansin ko. Galit namang tumayo ang kanyang asawang si Mang Kanor. Kailan lang daw nang sumugod sa kanilang tahanan ang aswang na marahil nananahan sa campsite. Pinatay pala ang kanyang buntis na anak kaya ganoon na lang ang kanyang galit. Nagpaalam na ako matapos sabihin sa kanila na kailangan kong balikan ang mga kaibigan ko. Kinagabihan, malawak ang ngising hinainan kami ni Aling Rona. Afritada daw iyon pero parang masusuka ako sa itsura. Nagdududa kasi ako talaga sa kanya. Hindi ako kumain at pinagmasdan lang iyon. Ang mga kaibigan ko naman ay kanya-kanya ng daing. Bigla raw sumakit ang kanilang tiyan kaya gimbal na sinikmatan ko si Aling Rona kung ano ba ang ginawa niya. Sa labis kong gulat ay hindi siya nakapagsalita pa nang dumating sina Aling Asunsyon at Mang Kanor. May hawak na buntot pagi ang mag-asawa at magkasabay na hinagupit ang katiwala. Hindi ko alam kung bakit sa pagkurap ng aking mga mata ay dahan-dahang nagbago ang kanyang hitsura. Nagiging kulay pula ang kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay nagugulo at ang kanyang mga kuko ay biglang humahaba. Hindi ko na siya pinansin pa at dahan-dahang inalalayan ng aking mga kaibigan papunta sa sofa. Isa-isa silang pinainom ng langis ni Aling Asunsyon na mabuti naman at kaagad na umepekto. Si Maricar lang ang napuruhan at talagang nag-collapse matapos ang lahat. Noong magkamalay siya, alam kong may nagbago sa kanya. Hindi na siya ang dating Maricar na kakilala ko. Si Aling Rona naman ay basta na lang naglaho at hindi na nagpakita pang muli. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ayon kay Aling Asunsyon, muntika na raw kaming hawaan ni Aling Rona. Ewan ko lang talaga kay Maricar na kailangan pa naming obserbahan. Dahil sa nangyaring iyon, hindi na po natuloy ang aming Christmas party. Agad na dinala namin si Rona kila Aling Asunsyon. May kung anong mga ritual ang ginawa nila. Tumagal ito ng ilang oras. Nanatiling tulala lang si Rona noong mga oras na iyon. Maraming dasal na inusal na ginawa si Aling Asunsyon sa lingwaeng hindi namin maintindihan. Hindi naman nagtagal matapos mapainom sa kanya ang isang basong tubig na puno ng dinikdik na dahon at tuyong kahoy, ay bumalik sa ulirat itong si Rona. Ayon pa kay Aling Asunsyon, halos ganap na daw na aswang si Rona ng gabing iyon. Kung bumilang pa daw ng ilang oras ay maaaring hindi na nila nagawa pang ibalik siya sa dati niyang katauhan. Naging isang bangungot ang gabing iyon sa aming magkakaibigan, Kuya Bari. Kung kaya't nagpasya na lang kami na bumalik ng Maynila kinabukasan. Wala na ring naganap na Christmas party. Magpahanggang ngayon ay nasa akin pa po ang bote ng langis na ibinigay sa akin. Sa kabutihang palad naman, hindi naman ito kumukulo na. Isang kakilakilabot ang aming naranasan doon sa lugar na iyon.
Isang pangyayaring hinding-hindi ko na po gusto pang mangyari muli sa buhay ko dahil minsan kaming nakaranas at nakakita ng totoong aswang sa campsite. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y nagustuhan niyo po mga kasundo. Sana po mabasa niyo po ito Kuya Bari at pasensya na medyo magulo ang aking pagkakagawa. Kayo na po ang bahala. Lubos na gumagalang, Arlene. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong malaganap na programa. Ako po si Milagros, tubong Pangasinan. Subalit nakapag-asawa po ako ng isang Cebuano, si Miguel. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang naging karanasan ng aking asawa noong siya ay binata pa lamang. Isang karanasan na muntikan ng magpahamak sa kanya at sa pinsan niyang si Manolo. Taong 1955, sa bayan ng Malabuyok, Cebu, kung saan lumaki at nagbinata itong si Miguel, naganap ang nakakakilabot na karanasan ng aking asawa. Usong-uso po noong araw Kuya Bari ang mga pasayawan sa baryo. Ang tawag po nila sa pasayawan sa tuwing sasapit ang araw ng Sabado ay tabuan. Ito ang araw na pinakahihintay ng mga dalagat binata dahil bukod sa maraming dumarayong mga taga-ibang baryo ay ito rin ang araw na nakikita-kita ang mga nagliligawan o kaya ay naghahanap ng magiging kasintahan. Si Miguel po at si Manolo ay mahilig dumayo sa tabuan. Nagbabakasakali raw sila na makakita ng dalagang maliligawan. Kung tutuusin ay nakakatamad ngang dumayo sa ganitong pasayawan, ang sabi ni Miguel, dahil bago ka pa makarating sa bayan ng Malabuyok ay 6 na oras ang nilalakad nila at ng pinsang si Manolo dahil sa bundok pa po sila nakatira. Ngunit dala ng kasabikan ng makakita ng magagandang dalaga ay baliwala raw sa kanila ang maglakad ng ilang oras makababalang sa bayan. Isang araw nga po ay hindi nabigo si Miguel at Manolo. Habang naghihintay ng maisasayaw ay napalingon raw si Miguel sa 2 dalaga na kararating lamang at nakatayo lang sa madilim na bahagi ng pasayawan. Kahit na may kadiliman ang lugar, ay naaaninag pa rin daw ni Miguel na magaganda ang dalagang palingalingang at waring may hinahanap. Uy, Manolo, tingnan mo nga yung 2 babaeng yun, yun, sa kaliwa. Yung mga nakatayo sa sulok. Diba ang gaganda? Masayang wika ni Miguel sa pinsan niyang si Manolo. Uy, oo nga no, Brad. Pet Malo, swerte natin to, pinsan. Tara, dali, lapitan natin at baka maunahan pa tayo ng iba. Pagkasabik na wika ni Manolo kay Miguel. Hindi na nga po nag-aksaya ng panahon ang magpinsan. Pinuntahan na agad nila ang mga dalaga at nagpakilala sila sa mga ito. Mababait naman daw po ang 2 dalaga na nagpakilalang sina Lucinda at Carlota. Ngunit sa kalagitnaan daw ng pakikipag-usap nila Miguel at Manolo sa 2 dalaga ay waring hindi mapakali ang mga ito. Malilikot ang kanilang mga mata at madalas na palinga-linga sa iba't ibang direksyon. Hindi na raw nakatiis si Miguel at nagtanong na siya kay Lucinda. Mukhang may hinahanap yata kayo, Lucinda. Magalang na tanong ni Miguel sa dalaga. Oo, meron nga. Alam mo, hinahanap ko yung kapatid ko na si Lucia. Alam mo, may nakapagsabi kasi na dumayo daw siya dito. Sagot naman ni Lucinda kay Miguel. Lucinda, mukhang wala naman dito yung kapatid mo eh. Lumalalim na ang gabi. Tara na, umuwi na tayo. Sabat naman ni Carlota. Oo, sige, mabuti pa nga siguro.
Maikling sagot ni Lucinda. Nang marinig daw ito ni Miguel ay agad siyang nag-alok na ihahatid nila ang mga dalaga. Ngunit tumanggi raw si Lucinda. Naging mapilit naman daw si Miguel at Manolo na ihatid ang magkaibigan dahil masyado ng gabi at inaalala nila ang kaligtasan ng mga ito. Subalit matigas daw na tumanggi na magpahatid sina Lucinda at Carlota. Kung kaya't wala raw nagawa sina Miguel at Manolo. Tinanaw na lamang nila ang dalawang babae na nagmamadaling umalis. Ayon kay Miguel ay nagkagusto na kaagad siya kay Lucinda sa una pa lang nilang pagkikita, kaya halos hindi siya mapakali nang dumating ang araw ng Sabado. Ngunit ang kasabikang makita niyang muli si Lucinda ay napalitan ng pagkadismaya dahil ilang mga Sabado na ang lumipas ay hindi na nila nakitang muli pa sina Lucinda at Carlota sa tabuan. Ngunit isang gabi, nagulat na lamang sina Miguel at Manolo dahil nakita nilang muli si Lucinda doon sa tabuan. Mag-isa lang ito at nakikipagsayaw sa isang lalaki. Bagamat hindi pa naman niya nobya si Lucinda ay nakaramdam daw kaagad ng panibugho si Miguel dahil halos magyakapan na raw si Lucinda at ang lalaking kapartner nito sa pagsasayaw. Tinapos lamang ni Miguel at Manolo ang pagsasayaw ng dalawa at noong umupo na si Lucinda at ang lalaking kasama nito ay agad na raw itong pinuntahan ni Miguel at Manolo. Lucinda, kumusta ka na? Masayang bati ni Miguel kay Lucinda. Nagtataka daw si Lucinda at waring hindi nito kilala si Miguel at Manolo. Sino sila? Mukhang hindi ko kayo kakilala. Ang sagot daw ni Lucinda. Hindi, kami yung nakilala mo noong nakaraang buwan dito rin sa sayawan, Lucinda. Sagot naman ni Miguel. Noong marinig daw ni Lucinda ang sagot ni Miguel, ay napangiti ito ng matamis kay Miguel. Ay oo nga pala. Naku, pasensya ka na ha. Hindi kasi ako matandain sa mga taong nakikilala ko. Pagpapaliwanag naman nitong si Lucinda. Naku, okay lang Lucinda. Mabuti nga at nagkita tayong muli. Masayang tugon ni Miguel. Sino yung kasama mo, Lucinda? Tanong naman ni Manolo. Oo nga pala, si Rodrigo nga pala. Ngayon ko lang siya nakilala dito sa sayawan. Wika ni Lucinda. Nabuhayan daw ng loob si Miguel dahil hindi naman pala kasintahan ni Lucinda ang kanyang kasama ng gabing iyon sa tabuan. Nang gabing iyon, nakasayaw na raw sa wakas ni Miguel si Lucinda at hindi na nito nilubayan ang dalaga sa buong magdamag. At laking tuwa raw ni Miguel dahil sa wakas ay pumayag na rin si Lucinda na magpahatid sa bahay nito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mag-aalas 2 na raw ng madaling araw nang magyaya si Lucinda na umuwi. Tuwang-tuwa naman si Miguel dahil sa wakas ay malalaman na niya kung saan nakatira ang dalagang lihim niyang hinahangaan. Nagpaplano na kasi si Miguel na kapag nalaman na niya kung saan nakatira si Lucinda ay aakyat na siya ng ligaw sa dalaga. Lucinda, saan ka nga ba nakatira? Tanong ni Manolo kay Lucinda. Sa Bulhoon pa. Medyo may kalayuan to eh. Kung nalalayuan ka, okay lang. Sanay naman akong mag-isang umuwi kahit na anong oras. Sagot ni Lucinda kay Manolo.
Ngunit bago pa man daw makasagot si Manolo kay Lucinda, ay sumabat itong si Miguel. Naku Lucinda, hindi kami papayag na umuwi ka mag-isa. Huwag ka mag-alala, ihahatid ka namin ni Manolo. Ayokong may masamang mangyari sa iyo sa daan. Wala na raw nagawa pa si Manolo sa naging desisyon nitong si Miguel. Tutulman ay kailangan niyang samahan ang kanyang pinsan dahil balitang-balita sa kanilang baryo na ang Bolhoon ay maraming aswang. Kaya hindi rin daw maatim ni Manolo na mapahamak si Miguel. Ang Bolhoon daw po, Kuya Bari, ay isa ring baryo na malapit sa Malabuyok. Bulubundukin rin daw ito kaya hindi na naninibago pa sina Miguel at Manolo dahil sila man ay nasanay na sa bundok na kanilang kinalakihan. Habang paakyat daw sila sa bundok ay nahirapan sila dahil masyadong madilim ang daraanan. Hindi daw po kasi nakapagdala ng sulo ang magpinsan na pangtanglaw nila sa daan ng araw na iyon dahil maaga-aga silang nakaluwas sa bayan. Inis na inis daw po si Manolo kay Miguel dahil sa sobrang dilim ng daan ay palagi raw silang natutusok sa mga halamang nakahambalang kaya may mga gasgas na ang kanyang mga braso. Si Miguel naman daw po ay parang baliwala lang dahil masaya silang nag-uusap ng dalawa ni Lucinda. Mga ilang oras na daw po silang naglalakad kaya nakaramdam si Manolo ng pagod. Kaya hiniling niya sa dalawa na magpahinga muna. Sumang-ayon naman daw po si Miguel at Lucinda kaya nagpahinga muna sila sa isang puno ng duhat na kanilang nadaanan. Habang nagpapahinga ay nagpaalam daw po si Lucinda na iihi lamang sa isang parte na may talahiban. Habang naghihintay kay Lucinda ay masayang-masaya raw si Miguel dahil nakasama na niya si Lucinda ng matagal-tagal. Mga ilang minuto na raw ang lumipas ay wala pa rin daw si Lucinda kaya nagpasya na silang dalawa na puntahan ang talahiban kung saan pumasok si Lucinda upang umihi. Tinawag nila ito ng makailang beses, ngunit wala raw sumasagot. Lumakas na raw ang kabog ng kanilang mga dibdib dahil sa pakiwari nila ay napahamak si Lucinda. Nagpasya na raw si Miguel na pasukin ang talahiban, ngunit laking gulat daw nila dahil mula sa talahiban ay biglang lumabas ang isang malaki at kulay itim na aso. Halos kasing laki daw nila ang naturang aso na pulang-pula ang mga mata at habang sumisingasing ito ay tumutulo pa ang laway nito. Sa sobrang pagkagulat daw ni Miguel at Manolo, napatakbo sila ng hindi oras. Hindi na nila inintindi pa ang mga sangang tumatama sa kanila habang sila'y tumatakbo. Ang tanging nasa isip na lamang daw nila ng mga oras na iyon ay ang makaligtas ng buhay dahil sa laki raw ng aso ay siguradong malalapa sila. Kuya Bari, wala daw pong puknat na pagtakbo ang ginawa nila at muntika na nga raw pong masakmal itong si Manolo ng malaking aso. Dangging maagap lang daw si Miguel at nakadampot siya ng isang putol na sanga ng kahoy at inihampas niya raw ito sa aso kaya napaatras ito. Sinamantala raw nila ang pagkakataong iyon upang muling makatakbo. Sa di kalayuan ay nakarinig daw po sila ng rumaragas ang tubig. Doon daw po sila nagpunta at hindi nga sila nagkamali. May waterfalls daw po sa lugar na iyon. Ang ginawa daw po nila ay lumusong sila upang makatawid sa kabilang pangpang. Noong nasa kalagitnaan na raw po sila ng tubig ay natanawan nila ang malaking aso na humahabol sa kanila.
Urong sulong daw ito na lumusong sa tubig, kaya naisip daw ni Miguel at Manolo na wag nang umahon sa tubig dahil mas ligtas sila kung nandoon lang sila. Tiniis po nila na mababad sila sa tubig ng madaling araw kaysa lapain daw sila ng aso na hindi rin daw umaalis at nakatanaw lang sa kanilang dalawa. Noong magliliwanag na raw ay biglang nawala ang aso. Pinakiramdaman daw muna nila ang paligid bago sila umahon sa kabilang bahagi. Ginaw na ginaw sila. Hindi na raw sila nagbalik sa dati nilang dinaanan dahil baka nag-aabang lang sa kanila ang asong itim. Noong araw ding iyon, nilagnat daw silang magpinsan. Marahil ay dahil sa matinding takot kaya nagpatawa silang dalawa. Maliwanag na po sa isipan ni Miguel na si Lucinda at ang aso ay iisa. Isang aswang daw po si Lucinda. Ilang buwan din daw na hindi dumayo sa tabuan sina Miguel at Manolo dahil sa mga nangyari. Bumalik na lamang sila sa tabuan noong sumapit ang fiesta ng kanilang bayan. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita nila muli si Lucinda at Carlota. Galit na galit daw na kinumpronta ni Miguel si Lucinda nang makita ito. Subalit lalo silang nasurpresa dahil nalaman nila mula kay Lucinda na hindi pala siya ang nakilala ni na Miguel kung hindi si Lucia ang kakambal niyang aswang. Kaya nga raw nila hinahanap si Lucia noong gabi na makilala nila si Miguel at Manolo ay dahil baka mambiktima na naman daw ito ng mga binata. Sa mga nalaman ni Miguel ay hindi pa rin siya naniniwala sa mga sinabi ni Lucinda dahil kamukhang kamukha nito ang aswang na muntikan ng pumatay sa kanila. Simula raw po noon ay hindi na naging interesado pa si Miguel kay Lucinda at tuluyan na niya itong kinalimutan. Dito na po natapos ang kwento ng aking asawa na si Miguel. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel Kuya Bari. And pwede po bang paki-shoutout ang pamilya De La Vega? Kamusta po kayo dyan sa Romblon? Lubos na gumagalang, Milagros. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.